Sabi, akin na lang si Tutoy. Hindi ko naman po alam na babae at lalaki ang anak ko. Basta sabi niya, sa akin na muna lalaki si Tutoy. Pero yan naman ay naipaliwanag mo sa kanya nung magkasama kayo na kaya kita binigay doon. Kasi Yung pong biyanan ko nagpaliwanag sa kanya. yun lang. Hindi po pala kayo nakapagpaliwanag. Baka mamaya iniisip niya pa bakit kaya anong bata ko imbis kasama nila ako nandoon ako sa lola ko. Baka may mga tanong siya sa isip niyang ganun. Dito daw yung bahay ni Nanay Delia. Ngayon lang kami dito nakarating. Tara. I-ano natin, i-house raid natin. Amin po ang bahay. Yan. Hindi po kayo duma. Mali naman tinuro sa atin ng bata. So guys, magandang hapon ulit. Ngayon po ay alas 3 na at nandito tayo pa rin sa sa San Pablo. Pupuntahan natin si Nanay Delia kasi wait lang, padaanin natin to. Puntahan po natin si Nanay Delia kasi hindi ko pa alam yung bahay talaga niya totally. So gusto ko siyang kamustahin, gusto kong bisitahin kasi hindi ko naman na siya natatimbingan na nandito kay Nanay Minerva. So dito yun eh. Ito yung yung daan. Subukan lang natin siguro ipagtanong-tanong dito. Pero ito na yung area. Dito namin siya sinusundo sa labasan eh. Pag hindi dito, baka dito. So mag-stop na tayo dito, tapos lakaran na lang natin para mahanap natin. Kasi pag nakasasakyan tayo, hindi natin yun mahanap. At saka medyo maliit na tong area oh. Para malaman din natin kung saan talaga siya nakatira guys. Lahin natin. Tara, pagtanong-tanong na lang natin sa labas para mahanap natin. Tara, dito na tayo, umuulan. Kailangan makapagtanong tayo. Dito siguro. Ayan tayo dito. Parang kaya siya? Anong tanong? May tao pa ako. Ito. Saan po kaya bahay ni Nanay Delia? Delia? Opo. Ay, ano ka dyan? Iko ka dyan. Saan po? Dyan. Tapos, kanan. Okay. Ay, kanan ka. Na Delia, laguli pa rin tayo. Opo. Gusto ba mo nga? Wait lang, may magpapark yata. Hindi ko lang dyan. Itong bahay nila. Dyan ko lang dyan sa kanto. Yung kabila. Okay po, thank you po. So dito daw yung bahay ni Nanay Delia. Tara, hanapin natin. Saan? Dito? Samantayan ni Ining. Papasok pala to, palooban tong bahay ni Nanay Delia. Malalaki bahay dito ah. Kulay black daw yung grills. Baka yun. Dito? Hindi. Diretso? Okay, diretso daw. Medyo malayo pala siya sa labasan. Kapag tumawag kami sa kanya noon, Nay, andito na po kami Nanay Delia sa labas. Ang bilis niya nakakarating doon. So ibig sabihin, pag lumalabas yun, nagmamadali siguro. Dito po yung po may mga manok. Doon sa dulo? Opo. Okay. Doon. Sa dulo ko. Ha? Dito, tutulong ko lang ba? 7. Doon. Ayan po. Ito? O yun? Dito po. Ito? Opo. Sige, salamat. Thank you. So, dito daw yung bahay ni Nanay Delia. Ngayon lang kami dito nakarating. Tara. I-ano natin, i-house raid natin. Opo. Parcel po. Opo. Lazada po. Ano po yan? Lazada po. Sada? Kanino po yun?
Kay Nanay Delia po. Hindi po dito yun. Saan po? Delia? Opo. Delia na po. Ari po ang bahay. Yan. Hindi po kayo dumakit. Mali naman tinuro sa atin ng bata. Saan po? Dini. Dito, tas kakanan kami. Ayun lang po bahay na yan. Yun yung nasa likod na itong bahay na to. Apo, may Lola Aida. Ako, pasensya na po. Hindi, okay. Mali kami na napuntahan. Para kilala kita. Hindi po. Yung tinuro ng bata. Pwede dyan kayo dumaan. Ito. Yan yung kasada na yan. Tinutupok pa yan. Sige po. Salamat po. Kaya naman ng bata yun, muntik pa tayo, buti na lang. Hindi maskulado yung nandun. Baka sinabi, sino pinaghahanap nyo dito ng Delia? Wala naman ditong gano'n. Ito pala, black yung grills. Kaya nasabi na ni nanay kanina, black yung grills. Kaya sabi ko dito tayo liliko kanina eh. Unang kanto eh. Unang kanto yung bata naman, doon tayo dinala sa dulo. Sabi niya, doon pa daw. Ito na. Ay, nakaiba. Magandang hapon po. Oy, Nanay! Kamusta po? Naligaw kami, Nay. Doon kami dinala ng bata sa dulo. pasok po. Tatawag ako doon, sabi ko, parcel ni Nanay Delia. Pasok po. Dito po pala kayo nakatira. Pasok po. Maligaw po ako na, ya. Kinay na mo sa loob na yun na. Ano po ako po? Okay. Basta pagtimpla mo na din sila. Wag na po, Nay. Kasi nagda-diet po ako. Bawal matamis. Kamusta ka naman, Nanay Delia? Ito po, buti po kayo nakarating dito sa amin. Oo, anong pinagkaabalahan mo po? Katatapos ko lang po maglaba. Naglaba ka? Ba't di kaya yata nagagawi kay Nanay Minerva? Nung pong Sabado, nandun ako. Nung Sabado? Opo. Napasama kami dun sa bata, doon kami sinama sa dulo. Kasi tatawag ako dun, sabi niya, ano yun? Sabi ko, parcel po ni Nanay Delia. Sabi niya, hindi dito yun. Hindi po niya din lang yung sasakyan. Yung prank na failed. Failed yung prank. Dito pala yung, layo mo pala, medyo may din pala sa labasan. Opo, doon lang sa may Carmel ako napunta. Medyo may kalayuan din buhat din sa labasan. Opo, nasaan yung sasakyan? Doon po sa labas. Hindi niya pinasok. Hindi na po. Sino po kasama niyo dito, Nay? Ano lang pong aking apo? Kayong dalawa lang dito? Opo. Lalaki, wala mo lang kayo kasama lalaki dito? Wala po. Namatay na nga po yung asawa ko eh. Ay, salamat. So, bali dito ay... Ito na, sino po nagpagawa nitong bahay niyo na to? Nung pong buhay pa asawa ko, kami nagtatrabaho ng APA. Ay, ganun din ang trabaho niyo? Opo. Ayan po, sa APA ang aming ipinundar ng lupa at bahay. Yang, Ang galing. Dahil sa ng APA, nakapagpundar kayo ng lupa't bahay. opo. Tsaka yung pag-aaral ng mga anak ko. Hindi na natusto sa kanila. Opo. Galing. Maganda na itong bahay mo. Hindi po tapos. Yung likod hindi rin tapos, hindi na mapatapos. Pero dadalawa na lang naman kayo dito eh. O kaninong anak yung apo mo? Doon po sa panganay ko. Sa panganay mo. Ayun ang mga anak kong isa, nagtatrabaho doon sa kanyang tiyahin sa hotel. Doon sa... Di ba sa tatlo lugar. lang ang anak mo? Opo. Tama, tatlo no? Yun namang isa, nasa Samar nga, yung walang pakialam sa akin. Isang lalaki, dalawang babae, tama ba? Opo. Tama, Kambal po tatandaan. yun. Yung isang lalaki at isang babae, kambal po. May lahi pala talaga kayong kambalan, ano? Kasi yung kapatid mo, di ba kambal sila? Opo. Tsaka yung mga pamangking ko sa Candelaria, kambal din. Ala, may lahi kayo. Totoo pala yun, na mamana pala sa jeans yun. Yung kambal-kambal, ano, Nay? Opo. Kamusta paramdam mo, Nay? Ayos naman po sa biyaya ni Lord. Hindi naman iniintindi. Lalong pag inintindi mo, lalo magkakasakit pag yung pinansin ng pinansin. Tiwala nga lang po kay Lord. Ayan ko, ano, naupuan. Sige na po. Grabe, dito pala kahit pa paano. Mapresko-presko naman dito sa lugar mo. Alam, mas mapresko dito o doon kay Nanay Minerva? Pareho yata po. Paras lang ano kasi Opo. mapuno yung vibes nyo dito eh. Yung vibes nyo puro puno eh.
Tumawag nga sa akin si Mili kahapon. Kinukumusta ako. Hindi ko namang marinig at ang lakas ng ulan. Sabi ko, i-chat mo na lang kung ano yun. Eh, kumusta daw. Nabagyo nga, inaulan ng malakas. Ilang kwarto meron itong bahay mo na ano? 3 po. 3 kwarto, ang dami pala. 3 po. Tigigisa yung 2 kong anak. At saka yung amin. Noon. Opo, noon. Pero ngayon na wala na sila, kayo na lang ng apo mo, tig-isang kwarto kayo, di may bakit ting isang kwarto. Yun po, sa anak ko, pag nadating, yung nasa Bria. Okay. Bria Gregorio, San Gregorio yata yun. Baka pwedeng dito na siya sa punin mo. O pwede rin. Anak, May kwarto ka pa palang isa eh. isang anak. Ibabalit ko doon sa aking anak na nasa Samar. Matakaw nga lang po ako. Matakaw ka lang yan eh. Baka mangonsumi ka dyan sa pakain. Kamusta kayo ng anak mo na yun? Wala pa rin bang update? Wala po, binati ko po ng Father's Day tsaka Happy Birthday. Nag-birthday po yun nung Sabado. Ano sabi? Hindi naman po binabasa eh. Ngayon po, Nay, may tatanong po ako sa iyo, Nay Delia. Dito po since kayong dalawa ng apo mo nakatira dito, sino po nagpo-provide sa inyo ngayon? Anak, ina po niya. Ano na po ba siya kakolehiyo na? Opo, 4th year na po pag sa pasukan. Magpo 4th year college na? Opo. Sana po tapos na yan. Kaso palipat-lipat siya ng school at iba po yung kanyang kurso noon. Ay pagpala po palipat-lipat, balik po uli sa first year. May tanong ako sa iyo, Nay. Paano kapag nakapagtapos na siya at gusto niya na magtrabaho, sino nang kasama mo dito? Hindi ako na lang po, sanay naman po ako mag-isa. Kasi pag po yung napasok ng 8, naawas ng 8, yun po. Kaso nga lang, Nay Delia, importante pa din po na may nakakasama kayo kapag kagabi. Nung pong kasagsagan ng aking sakit, nag-iisa po ako. Kasi siya napasok, hindi man pwede umabsent. Opo, Nay, pero Papasok ng 8. kasi magpo 4th year na siya, di ibig sabihin isang taon na lang mahigit yung ipapamalagi niya dito sa bahay niyo. At syempre kung anong plano niya, magtatrabaho or ano, wala ka nang kasama. Pero maganda na kahit nasanay ka, dapat may kasama ka pa rin paggabi. Kasi iba po yung pag may naramdaman tayo, may matatawag po tayo, may mahingian tayo ng tulong. Kasi ganyan po yung nanay ko, kasi alam niya naman, solong anak lang po ako. So yun yung malaking problema ko nung nabubuhay pa siya. Kasi syempre may pamilya na po akong sarili. Namumroblema ako sa pwedeng makasama ng nanay ko. Kaya nga nung mga time na yun, kung gusto kong kung may magpapaampon lang, para lang may makasama yung nanay ko, naghahanap ako talaga ng mga panahon na yun. Kasi syempre, mahirap naman kapag magkakasama sa loob ng isang bahay, ang may pamilya tas may kasamang nanay. Kasi madalas sa nanay, alam niyo naman, ang minsan nakakampihan kahit minsan mali yung anak niya. So yun naman yung iniiwasan kong mangyari bilang pair sa partner ko o sa asawa ko. Kaya talagang problema ako. Kaya sa'yo na maganda, may nakakasama kapag gabi. Pag nakakatapos na itong apo mo. Ito po, wala ko sino nakakasama ko. Ayun naman pong apo ko, maliit pa, yung nasa Bria. 8 taon pa, 7 lang. 7 months old pa lang. Isa lang yung anak. Baka naman po pag nagtrabaho, uwian. Kasi teacher ko ang kanyang kon. Sa bagay, kung sakaling uwian at dito naman lang siya plano niya magtrabaho, pwedeng uwian pa rin. May makakasama ka pa rin. Opo. Ang importante lang naman na Delia yung gabi kasi. Opo. Diba? Ayun nga po ako may sakit. Maghapon akong walang kasama. Kasi siya napasok. Tapos sa gabi, yun. Aawa siya ng 8 o'clock. Yun, saka po ako magkakaroon ng kasama. Lalo na po ikaw, may dinaramdam ka po. Hindi, sa Diyos na lang po talaga ako umaas. Pero ngayon ay anong pakiramdam mo? Pakiramdam mo bang lumalala pa rin, Hindi diretso? naman po. Maayos na po. Maayos-ayos ka naman ngayon. Salamat nga po sa Diyos at may yung dati kong amo, nag-abot sa akin, tapos si Ate Bebot, nag-abot sa akin. Sabi nga, nabanggit nga sa akin ni Nanay Minerva. Po, binili ko naman ng gatas. Binili ko ng malaking lata yung bigay ni Ate Bebot. Ay, dagdagan mo na yung ano, yung importante kasi sa yan eh. Pa Diyos. Wag na po, Nay.
Importante kasi sa'yo yan, kaya ano, dagdag mo po dyan. Salamat po. Wala ka naman. Dagdag, Po na marami. po, kasi yan yung sabi mong importante sa'yo, yung gatas eh. Opo. Kaya nang dapat na hindi ka nauubusan na eh. Nagbigay rin sa aking powder na malunggay galing Qatar. Iniinom ko yan, sama naman ng lasa, mapait. Ay, ganun talaga na yung paggamot. Alam mo naman paggamot. Opo. Ang gamot ay hindi maganda lasa, pero maganda ang dulot. Importante naman nun, hindi makaka-apekto sa kawan at gawa malunggay. O, sa atay mo. Hindi hindi maapekto ng atay mo, di ba? Opo, yun nga pong iniinom ko dating gamot. Ang sabi ng doktor, maapektuhan daw ang atay ko, ang bato ko. Eh di nung ako'y magpapalaboratory lagi noon, eh di naging 3 na. Platelet, atay at saka... Dumami yung problema. Opo. Yung bis na dating isa yung problema, dumami. Dumami. At ayun nga daw ang apekto noon. Ako'y ala, di lalong dumami ang aking pinalalaboratory. Apektuhan daw yung atay, yung bato. Ako'y naku. Ayaw ko na talaga uminom ng gamot. Ang daming maapektuhan. Yung iisa lang yung problema, yan yung nakakalungkot guys, ano. Yung iisa lang yung problema, biglang dumadami dahil sa iinumin mong gamot. Gagaling nga yung isa kasi magkakaroon ka ng panibagong dalawa. Mas nga ang aking pinalalaboratory noon. Dati isa lang. Ngayon yung naging 3. Wala, hindi na ako nagpa-doktor na nga. Talagang diwala po sa Diyos. Kay God na lang talaga tayo kakapit kapag siya yung pinakamagaling na doktor na di ba? Opo, pati yung malunggay. Opo na eh. Pero dito kapag ka ganitong araw na wala kayong, di ba, nagkasamba ba kayo pag linggo? Opo. O kapag ka walang samba ng linggo, Pag Sabado pa. Monday to Saturday, anong ginagawa niyo dito? Ito po, minsan naghahandin. Yun, minsan nga ako napapunta kay Ate Bebo. Exercise na rin. Opo. Lakad-lakad. Tuwing umaga po, ako'y naglalakad nga doon sa kami. Yung Sabado nag-birthday yung anak ko, nagdala din ng pagkain. Pinalang ko siya doon, kahit katanghalian. So, Nay, pagpatuloy mo lang po yung yung pag-exercise mo din kasi makakatulong po yun sa iyo. Opo, tuwing mga 30 minutes ako naglalakad doon sa Carmel. Maganda po yun. Iikot namin yun, kasama ko isang senior. Ituloy mo po yun, Nanay Delia, dire-diretso lang, no? At saka pray namin na sana mawala ng tuluyan, alisin na yung nararamdaman Nang mo. bumalik yung pasa. Para naman po mas mahaba pa po yung magiging buhay, pag-isama niyo ng mga anak mo. Di ba? So, yung dalawa mong anak, bumibisita dito. Opo. Tuwing may araw lang ba silang pagbisita o ano? Hindi, meron pong nadaan dito ng gabi. Nagdadala ng pang-ulam pag may event doon sa kanilang hotel, may event. Dinadaanan ako ng mga sobrang ulam. Ito yung sinasabi ko sa kay Mrs. na kapag matanda na kami at may mga kanya-kanyang pamilya na yung mga anak namin, hindi po pwedeng hindi maglalaan ng isang araw na dapat sama-sama kami lahat. Ngayon, pinapaunawa ko sa kanila na gaano man kayo kabisi, gawan nyo ng paraan. Kasi kung halimbawa Saturday, kung day off naman nila, kailangan ay gawan ng paraan na sama-sama para at least, di ba, Nay? Kasi yan yung masakit sa magulang eh, kapag alam mo darating yung panahon na yung anak mo hihiwalay sa Diyos sa'yo yan. Diba, Nay? Kagaya nyo, ang tagal mong kasama yung mga anak mo, ngayon, may kanya-kanya na silang buhay. Hindi mo na madalas kasama, hindi kagaya ng mga bata. Kasama, yun. Doon naroon at naroon ang kanyang asawa eh. Isa pa yung anak Nanay Minerva, Nanay Delia na lalaki. Ilang taon na ulit kayo di nagkikita? Ano po, matagal na po. Eh, nung magparito yun 3 taon pa yata yung aking apo na panganay. Okay. Yung apo niya, Ngayon, ilang taon na? 12 po. Matagal na po. Nung mamatay nga po si Boy, hindi na parito eh. Ay, kahit nung namatay yung papa niya? Opo. Wala namang tampo sa inyo ito, Nay. Wala po, hindi ko po alam. Pero nung kami magkahiwalay naman dito, at dito nga tumira mga ilang linggo, na maliit pa nga yung bata. Wala naman po. Sa tingin nyo, kung isipin nyo mabuti, wala ka namang nasabing hindi maganda sa kanya, na nasaktan siya. Nung yun po ay hindi mag-chat sa akin, nung malaman kong ako'y may sakit. Bakit baligtad? Baka natatakot na hingaan.
Ito po ang pakiramdam ko. Ayun yung Wala masakit. po nung sabihin kung ako yung may sakit. Ala. Po. Nay, pero ito may tatanong ako sa'yo. Yung misis niya, kamusta kayo? Eh, minsan din lang po mag-chat sa akin. Pero okay po kami nung aking manugang. Okay kayo? Opo. So, ibig sabihin, walang possibility na sinasabihan ng babae na wag kang mag-contact dyan dahil baka hingian tayo. Eh, para sa atin na nga lang tong kung ano yung meron tayo sa ngayon. Wala namang ganun. Wala po. Okay. So, ang ibig sabihin, nasa anak mo na lang talaga yun. Opo. Yung problema. Visit, teacher pati eh. Ah, teacher. Opo. Teacher po yung aking manugang. Nay, yung pag-chat po ng ilang minuto, hindi naman yun kawalan sa oras ng pagiging guro. Eh, kahit nga ako hindi pinapansin, binati ko ng Father's Day. Nag-reply. Hindi nga po binabasa eh. Nung Sabado, birthday po niya. Hindi binati ko lang happy birthday. Hindi po binabasa eh, kahit nakita kong online. Okay, wala akong magagawa. Nung mga bata sila, Nay, wala silang, hindi nyo sila nasaktan ng sobra. Hindi po, lumaki po yun sa akin biyanan. Hindi sa'yo. Hindi po. Kasi kambal nga po. So sa tingin mo, Nay, wala kayang possibility na malayo ang loob niya sa'yo? Hindi ko rin po alam. Kasi nung pumaliit yun, sa akin pa rin nadede. Nung umuwi na kami dito, sinusuplayan ko naman ng gatas. Lagi kong binibisita pag araw ng linggo. Dahil may ano ka nung trabaho. Kambal nga po sila eh. Nasa yung isa, Nasa akin ang isa, nasa biyanan ko ang isa. Sa pulpo nung buntis ako, hiningi na nung biyanan ko. okay, Sabi, siya akin na mag-aalaga. lang. Opo. At Parang bilot lang, Nanay, ah. gawa daw mahihirapan ako'y kambal. Tapos kami nga ay nag-aapa. O di amin naman binibisita tuwing linggo pagkakatapos namin mag-apa. Kasi kami nag-aapay Lunes hanggang Sabado. Bali, Nanay Delia, nung napunta ulit siya sa'yo, ilang taon na siya? Binata na po. Binata na po. Tapos nung umalis uli siya, nagtrabaho na. Ibig sabihin, hindi kayo nagtagal na nagkasama? Hindi po. Yun na yun, Nay. Alam ko na yung ano kung bakit hindi siya ganoon ka responsive sa kung ano yung kung chat mo siya kasi hindi ganoon na naging malapit siguro yung loob niya sa'yo. Kasi magkahiwalay kayo ay. Nung maliit pa yun, malapit sa amin. Kaya lang, nung lumaki na, naghanap na siya ng trabaho. Yun na po yun, Nay. Na nakakuha ng Baka mamaya iniisip niya pa bakit kaya anong bata ko imbis kasama nila ako nandoon ako sa lola ko. Baka may mga tanong siya sa isip niyang ganun. May possibility po yun, Nay. No. Eh, alam naman po niyang kuwan eh. Minsan kasi, Nay, kahit ipaliwanag natin minsan yung rason sa kanila, lalo kung ano sa tingin mo yung anak mo, matured ba siya mag-isip? Lalo kung very matured ang bata na, iisipin niya, bakit kahit mahirap naman, okay lang eh, basta sama-sama kami. O baka may mga ganun siyang instinct o iniisip. Pero bakit mas pinili nilang doon ako sa lola ko na hindi ko kasama sila na magulang ko? Yan ang comment gusto ko eh. Nasa tiyang ko pa nga, alam na niyang kambal ang tiyang ko, ang anak ko. Sabi, akin na lang si Tutoy. Hindi ko naman po alam na babae at lalaki ang anak ko. Basta sabi niya, sa akin na muna lalaki si Tutoy. Malay ko pong Tutoy nga ang lalabas. Totoo nga, ano? Ang galing nung biyanan mo, no? Opo. Isipin mo, basa niya kung ano yung lalabas sa tiyan mo. Hindi pa lang po ako. Sabi nun eh, yung ina ni sabi, Ineng, tigisa tayo sa bata ha. Akin ang Tutoy, iyo ang nine. Sabi po doon sa panganay ko. Ayun nga po, lumabas ang babae sa lalaki. Ang galing. Sila na nagpalaki hanggang mag-high school. Pero yan naman ay naipaliwanag mo sa kanya nung magkasama kayo na kaya kita binigay doon. Kasi Yung pong biyanan ko nagpaliwanag sa kanya. yun lang. Hindi po pala kayo nakapagpaliwanag. Hindi po, yung biyanan ko po. So maganda sana kung sa inyo niya mismo narinig. So biya mo na, malay mo naman dadating yung time Busy lang po. busy lang talaga. Okay lang. Alam niyo naman ng guro, napakaraming gawain. Pero yun nga, para sa akin, gaano man tayo ka-busy, ang pag-chat ng ilang segundo o minuto lang naman yung kakainin yan sa oras natin. Hindi yun mahirap gawin. Basta mahalaga po nababati ko siya. Tama.
Tuloy mo lang po, Kasi Nay. makalimot eh. Alam mo naman, isang araw, magulat ka nandito na sa harap ng pintuan mo at binisita ka na. Sana nga po, kasi mahal ang pamasahe. Bali 5 na sila. Pag uuwi, 5 na sila. Alam mo, paghandaan nila, Nay. Paghahandaan naman lahat ng bagay eh. Kami nga, Nay, pag may gusto kaming gawin, magbabakasyon sa abroad, pinaghahandaan. Di ba? So malay mo ganun din, kahit gano'n ka mahal pamasahe ngayon, from summer to dito, hanggang dito, malay mo paghandaan nila, bisitahin ka dito, malay mo na lang. Yun nga lang, sana naman hanggat maaga gawin nila, no? Huwag naman sana yung sa point na uuwi lang sila dito kapag, alam mo na yun, Nay, gusto ko sabihin, ayun yung masakit. Although hindi na yun malalaman ng taong binisita mo kapag wala na siya, pero masakit isipin yun na tsaka ka lang umuwi kapag wala na. Diba? Kaya sana, hanggat maaga, hanggat ano. Okay, sige, Nay. Nagpunta ako dito at gusto kong malaman yung bahay mo ay. Tsaka sabi ko ako, kumustahin ko yung pakaramdam mo. Okay naman po. Ay, nung nagkita tayo doon nakaraan, di naman kita makausap at Panay lang talaga po ang pray. Hindi kakalimot kay Lord. yun maganda, Nay. Diretso lang. Diretso prayer lang. Tapos yung exercise mo pabayaan. Tsaka yun, yung gatas mo. Kanina, hindi ako nakapagkuwan at ng lakas ng ulan. Kahapon pala, kanina ay nakapaglakad ako. Nay, pag wala ka ng gatas, huwag ka mahiya sa amin magsabi, ha? Sige po. At mas mahirap po, Nay, kapag nawalan ka ng ganun at babalik yung sakit mo, mas mahirap po yun. Yung pong gatas, magkano lang yun. Pero kapag bumalik yung sakit mo, mas mahal po na gastusin yun. Nakamenos po ako sa malaki at menos sa malaki sa regular kong binibili. Magkano lang ang gatas, Nay? Kahit pa paano Salamat po na marami. sige po, Nay. Wala po ano man. Hindi na kanila kapag-Diyos. Wag na, wala ka naman po. Okay lang kami. At least nalaman ko na itong bahay mo. At nalaman ko na kapag nagtawag kasi ako kay Nanay Delia, kagaya sabi ko, ang bilis nandun agad siya sa labas. Hindi po ako nadaan. Yung sabihin nagmamadali ka kapag lumalabas dito. Hindi po, malapit lang yan. Pag dito. Kasi umikot kami doon. Dito pala may daan pala dito. Sige, Nay, ha? Mauna na din kami. At Ay, uulan na. Pakabutin kami noon. Sige po. Okay po, Nay. Need you now. Throw my hands up now, my hands up now. I'm crying out. Shine on me. Shine on me. Let your grace and mercy follow. Give me strength for my